Habang nakaluhod sa lupa, tinutulungan ng babae ang binata sa sugat niya, ngunit patuloy siyang bumibitiw ng mga biro. Hindi komportable ang binata kaya't nagtangkang lumayo, subalit bago pa siya makalakad ng ilang hakbang, bumalik ito at hinalikan ng babae. Nang mapansin ng babae na nahulog na ang loob ng binata, unti-unti niyang hinubad ang kanyang damit. Hindi na napigilan ng binata ang sarili at mula noon, lihim silang nagkikita. Sa pagdaan ng panahon, naging mas matapang ang babae. Sinamantala niya ang mga oras na wala ang kanyang asawa upang makita ang binata na patuloy na tumutugon sa kanya. Ngunit sa isang pangyayari, hindi maganda ang naging resulta ng kanilang relasyon. Napansin ni Doug ang mga sugat sa binti ng babae. Sa pagsisiyasat niya, nalaman niyang madalas siyang saktan ng kanyang asawa. Kahit ganito ang sitwasyon, nagpatuloy pa rin ang kanilang lihim na relasyon. Subalit, isang araw, nagbago ang lahat nang matagpuan ng asawa ng babae na patay na. Labis ang pagkataranta ni Anna at humingi siya ng tulong kay Doug. Sa kanilang pagdating, sinabi ni Anna na napilitan siyang pumatay dahil sa pagtatanggol. Bagamat iminungkahi ni Doug na ipaalam ito sa mga pulis, natakot si Anna sa posibilidad ng pagkakakulong. Nakiusap si Anna kay Doug na huwag ipahayag ang katotohanan. Para maprotektahan ang minamahal niya, tinulungan ni Doug na itago ang bangkay ni Mike. Pero hindi iyon nagtagal nang matuklasan din ng mga autoridad ang bangkay. Habang iniimbestigahan ang insidente, natakot si Doug na baka siya ang mapagbintangan. Samantala, dahil nalaman ng kumpanya ng insurance ang nangyari, sinimulan din nilang suriin ang mga detalye. Palihim nilang sinubaybayan si Doug at sa huli, dinala siya para tanungin. Ang kanyang pag-aatubili sa pagsagot ay nagdulot pa ng mas maraming suspetsa laban sa kanya. Salamat sa ina ni Doug na isang abogado. Matapang niyang kinuha ang anak mula sa istasyon ng pulisya. Akala ng lahat ay natapos na ang lahat ng kaguluhan, ngunit nagbago si Anna ng pahayag. Sinabi niya na may ibang tao raw na responsable sa malagim na nangyari. Nalilito si Doug at tinanong niya si Anna sa kanilang lihim na tagpuan. Inamin ni Anna na may ebidensyang nakatago sa kanyang cellphone na itinatago sa ilalim ng sahig. Hinikayat niya si Doug na magtulungan silang dalawa upang mapanatiling lihim ang lahat. Ngunit hindi inasahan ni Doug ang kanyang magiging susunod na hakbang. Napansin ng ina ni Doug ang pantulog ni Anna sa kanilang bahay, dahilan upang usisain si Doug. Sa puntong iyon, napilitan niyang aminin ang nangyari. Ipinaliwanag niyang niloko siya ni Anna kaya't naakit siya, ngunit hindi niya kailanman kinuha ang pantulog ni Anna. Para patunayan ang kanyang sinasabi, nagmadali siyang pumunta sa lihim na tagpuan upang makuha ang kanyang cellphone. Pagdating niya, naroon na si Anna. Unti-unti niyang naunawaan na naloko lamang siya ni Anna dahil nakuha na pala nito ang cellphone